Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatinding sakit ay siya ring nagiging ugat ng pinakamatibay na lakas. Sinasabi nila, ang pinakamasakit na katotohanan ay madalas nating matuklasan sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Paano kung ang pagbagsak na ito ang siya palang magiging simula ng iyong tunay na pagbangon? Ang hangin sa Grand Ballroom ng Hiraya Grand Hotel ay puno ng halimuyak ng mga puting rosas at ng matamis na tunog ng isang string quartet. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga mamahaling hiyas na suot ng mga bisita, mga taong kilala sa mataas na lipunan niyang lungsod ng Hiraya. Ngunit para kay Sinag Alcantara, iisa lamang ang bituin sa gabing iyon. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan niya ang kanyang asawa, si Castilla Valderrama. Guwapo, matikas, at may kumpiyansa sa bawat galaw. Kasalukuyan itong nakikipag-usap sa ilang mga investor at sa paraan nito magsalita. Kitang-kita ang talino at karisma na siyang dahilan kung bakit napamahal ito sa kanya. Nang husto, 10 taon. Isang dekada na silang magkasama at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang pagmamahal na nararamdaman niya. Para sa kanya, si Castilla ang kanyang mundo, ang pundasyon ng kanyang kaligayahan. Isinuko niya ang dapat sanay posisyon niya sa Alcantara Sinag Holdings para bigyang daan ang pangarap nito. At hindi siya nagsisi. Pinatunayan ni Castilla na karapat-dapat ito sa tiwalang iyon. Pinamahalaan nito ang kumpanya ng kanyang ama ng buong husay. Napangiti si Sinag habang hinihimas ang isang maliit at eleganteng kahon na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong pirmado na, ang kanyang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo, ang paglilipat ng kabuuang kontrol ng ASHA kay Castilla. Ito ang sukdulang patunay ng kanyang pagtitiwala at pagmamahal. Dahan-dahan siyang tumayo para i-retouch ang kanyang makeup sa powder room bago ang kanyang sorpresa. Habang naglalakad siya sa pasilyo na may makakapal na carpet, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto ng isang private study. Mukhang tumawag ito sandali para sa isang business call. Hihintayin na lamang niya itong matapos. Sasandalan na sana niya ang pader nang marinig niya ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Oo, mahal ko, konting tiis na lang, sabi ni Castilla sa malambing na boses na akala niya ay para sa kanya lamang. Nakuha ko na ang huling pondo. Once na mapirmahan niya ang mga papeles, malaya na tayo. Tayong dalawa lang. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kahon na hawak niya ay halos madulas sa kanyang mga nanginginig na kamay. Mahal ko? Huling pondo? Malaya. Huwag kang mag-alala kay Sinag, patuloy ni Castilla, at sa boses nito ay may bahid ng tawa na parang lason sa pandinig ni Sinag. She trusts me completely. Hindi niya alam. Matagal ko nang inililipat ang pera sa kumpanya natin. Ang kailangan ko na lang ay ang final signature niya. At ngayong gabi, sigurado akong ibibigay niya yon. Bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng mana ng kanyang pamilya, ay isa palang ahas na matagal na pala siyang niloloko. At si Mahalina Ramos, ang bago nilang marketing consultant na ipinakilala sa kanya ni Castilla. Ang babaeng palangiti at laging bumabati sa kanya. Hindi niya namalayan na tumigil na pala sa pagtugtog ang musika sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang ugong ng dugo sa kanyang mga tainga. Ang buong mundo niya
Ang perpektong mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahan at may kontrol na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Umatras siya palayo sa pinto. Inayos niya ang kanyang sarili, pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Pagbalik niya sa ballroom, ang mga ngiti ng mga bisita ay parang mga maskarang nakakatakot. Ang masayang musika ay parang isang panunuya. Lumapit sa kanya si Castilla, isang ngiting mapagmahal ang nakapaskil sa mga labi nito. Ang parehong labi na bumigkas ng mga salitang mahal ko sa ibang babae. There you are. Mahal, bulong nito at niyakap siya mula sa likuran. Akala ko nawala ka na. Naramdaman ni Sinag ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Dati, ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, para itong apoy na sumusunog sa kanyang balat. Humarap siya rito at ibinigay ang isang namangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nandito lang ako. Sagot niya, ang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang kalooban. Hinalikan siya ni Castilla sa labi. Isang halik na malambot at puno ng kasinungalingan. Ang huling halik ng pagkakanulo. Habang nakapikit ito, idinilat ni Sinag ang kanyang mga mata at sa salamin sa likuran nito, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng nawasak, ngunit may apoy na nagsisimulang umalab sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, pag-uwi nila, walang salitang namutawis sa kanya. Nagkunwari siyang pagod at nahiga agad. Hinintay niyang marinig ang malalim na paghinga ni Castilla. Ang hudyat na tulog na ito. Doon siya bumangon, hindi para umiyak. Naglakad siya papunta sa kanilang library. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang ingay. Binuksan niya ang isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Malamig ang bakal habang pinipihit niya ang kombinasyon. Sa loob, hindi ang mga alahas ang kinuha niya, kundi ang isang folder ng mga lumang dokumento. Ang orihinal na papeles ng Alcantara Sinag Holdings, ang katibayan na sa kanya nakapangalan ang 65% ng kumpanya, ang kapangyarihang hindi niya kailanman ginamit. Ang kapangyarihang akala ni Castilla ay nakalimutan na niya. Isinara niya ang safe. Dala ang mga dokumento, humarap siya sa isang malaking salamin sa dingding. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mga luhang nagsimula nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng galit. Ang determinasyon, pinunasan niya ang mga ito gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niya ang babae sa salamin, isang estrangherong may pamilyar na mukha. At sa katahimikan ng gabing iyon, nagsalita siya sa isang tinig na malamig, matigas, at puno ng isang nakakakilabot na pangako. Tapos na ang pagiging sisinag na asawa mo, Castilla. Makikilala mo ngayon si Sinag Alcantara, ang may-ari ng lahat ng inaangkin mo. Ang liwanag ng araw ay hindi pa sumisikat nang lisanin ni Sinag ang mansyon, na dati niyang tinatawag na tahanan. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na determinasyon na nagpatigas sa kanyang mga panga. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, malayo sa dating Sinag na puno ng malambing na pag-aalala. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang opisina ng Asage, kundi isang hindi kilalang suite sa isang business hotel sa kabilang panig ng lungsod ng Hiraya. Isang lugar na walang sinuman ang mag-iisip na hanapin siya. Pagbukas ng pinto, 2 tao ang magalang na tumayo, isang babae at isang lalaki na nasa edad 40. Si Attorney Dizon, ang pinuno ng isang maliit ngunit kilalang law firm na dalubhasa sa corporate takeovers. Ma'am Alcantara, bati ni Attorney Dizon. Ang kanyang boses ay profesional at direkta. Salamat sa pagdating ninyo sa maikling abiso. Sagot ni Sinag. Ang kanyang tinig ay matatag.
kahit pa nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Inilapag niya sa mesa ang folder na naglalaman ng mga orihinal na papeles ng kumpanya. Ito ang lahat ng kailangan ninyo para patunayan ang aking pagmamay-ari. Sa loob ng sumunod na 2 oras, inilahad ni Sinag ang lahat. Ang pagtataksil, ang kanyang hinala sa pagnanakaw, at ang kanyang plano. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Ang kwento ay isinalaysay niya na parang isang business report, hindi isang personal na trahedya. Ito ang tanging paraan para hindi siya gumuho. Nakinig ng mabuti si Attorney Dizon. Paminsan-minsan ay tumatango. Malinaw, Ma'am Sinag, sabi nito matapos suriin ang mga dokumento. Hawak ninyo ang alas. Ang tanong na lang ay kung kailan at paano ninyo ito ilalabas. Sa board meeting bukas ng umaga, mabilis na sagot ni Sinag. Gusto kong maging mabilis at malinis ang lahat. Walang puwang para makapaghanda siya. Masusunod, sabi ng abogado. Ang pagtitiwalang nakita niya sa mga mata nito ang siyang nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Matapos ang pulong, sa halip na umuwi, nagtungo si Sinag sa isang bakanteng opisina na inihanda para sa kanya ng kanyang bagong legal team. Doon, naghihintay ang isang financial analyst na kanyang pinagkakatiwalaan, isang dating kaibigan ng kanyang ama. Magkasama nilang hinarap ang isang bundok ng mga financial reports mula sa ISH. Sa nakalipas na 3 taon, ang buong araw ay ginugol niya sa pag-aaral ng mga numero, mga transaksyon, at mga kontrata. Ang kanyang eleganteng damit ay napalitan ng simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal tuwing tinitingnan si Castilla, ay ngayon ay matalas na sinusuri ang bawat linya, naghahanap ng butas, ng anomalya. Lumubog ang araw at napalitan ng dilim, ngunit hindi natinag si Sinag. Ang tanging nagpapagising sa kanya ay ang sunod-sunod na tasa ng matapang na kape. At sa bandang 10:00 ng gabi, nakita niya ito. Isang serye ng mga malalaking pagbabayad na ginawa sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Maharlika Ventures. Ang pangalan ay tila isang insulto. Isang mabilis na pagsusuri mula sa financial analyst ang nagkumpirma ng kanyang hinala. Ang Maharlika Ventures ay isang shell corporation at ang nag-iisang incorporator nito ay walang iba kundi si Mahalina Ramos. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Sinag. Hindi lang siya isang asawang niloko. Isa siyang reyna na ninanakawan sa sarili niyang kaharian. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Castilla ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Ibinalik ang lambing sa kanyang boses na matagal nang nawala. Hello, mahal? Sinag, nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Nag-aalala na ako, sabi ni Castilla sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nasa bahay ako ng isang kaibigan. Pasensya na, may pinag-usapan lang kami. Pagsisinungaling niya, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa mga dokumentong nagpapatunay ng krimen nito. Bakit ka napatawag? Wala naman. Na-miss lang kita, sagot nito. Umuwi ka na. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo, mahal. Oo, pauwi na rin ako, sabi ni Sinag. Isang matamis na ngiti ang naririnig sa kanyang boses. Nag-aayos lang ako ng ilang bagay para sa kinabukasan natin. In fact, may malaking sorpresa ako para sa'yo bukas sa opisina. Talaga? I'm excited to see it, sabi ni Castilla. Halatang tuwang-tuwa sa naririnig. Ako rin, bulong ni Sinag habang ibinababa ang telepono. Ako rin. Kinaumagahan,
Hindi ang karaniwan niyang mga bestida ang isinuot ni Sinag. Mula sa dulo ng kanyang walk-in closet, kinuha niya ang isang charcoal gray power suit na matagal na niyang hindi nagagamit. Isinuot niya ito kasama ang isang pares ng itim na stiletto heels. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang pusod. Ang kanyang makeup ay minimal, ngunit matapang, na nagbibigay diin sa kanyang mga mata. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang asawa ni Castilla Valderrama. Ito ay si Sinag Alcantara, ang CEO, ang reyna. Bago umalis, kinuha niya ang isang litrato sa kanyang bedside table. Isang larawan niya kasama ang kanilang anak, si Diwa. Hinalikan niya ang imahe ng bata. Ito ang kanyang tunay na lakas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang manalo sa digmaang ito. Pagdating niya sa lobby ng Alcantara Sinag Holdings, lahat ng empleyadong nakakita sa kanya ay nagulat. Sanay silang makita siya bilang isang mapagkumbabang bisita, ang asawa ng kanilang CEO. Ngayon, sa kanyang pananamit at sa aura na bumabalot sa kanya, para siyang isang bagyo na handang manalasa. Hindi niya pinansin ang kanilang mga tingin. Naglakad siya ng diretso patungo sa elevator na para sa mga ehekutibo. Bawat pag-click ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling mga pako ng kabaong ng nakaraan. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse floor, naroon na ang lahat sa loob ng boardroom. Ang silid ng mga buwitre sa isip niya. Nakita niya si Castilla sa dulo ng mahabang mesa, nakangiti at nakikipag-usap sa ibang mga miyembro ng board. Nang mapansin siya nito, ang ngiti nito ay napalitan ng pagtataka. Tumayo ito. "Mahal, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Castilla. Ang boses ay may halong pagkalito at kaunting pagkadismaya dahil sa pagkaabala sa kanyang pulong. Hindi sumagot si Sinag. Naglakad siya papalapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Sa bawat hakbang niya, ang mga usapan sa silid ay unti-unting humihina hanggang sa tanging katahimikan na lamang ang natira. Huminto siya sa tapat ng isang bakanteng upuan sa tabi ni Castilla. Dahan-dahan, inilapag niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento sa makintab na kahoy na mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa at sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na gumulat sa lahat, sinabi niya, "I'm here to claim my seat as the majority shareholder." Ang mga salitang binitawan ni Sinag ay lumapag sa gitna ng boardroom na parang isang bomba. "I'm here to claim my seat as the majority shareholder." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board, mga lalaking sanay sa kapangyarihan at pera, ay napatingin mula kay Sinag patungo kay Castilla. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkalito at pag-abang. Si Castilla ang unang bumasag sa katahimikan, isang tawang pilit at kinakabahan ang kumawala sa kanyang mga labi. "Mahal, anong sinasabi mo? This isn't funny. May mahalaga kaming pinag-uusapan dito." Hindi natinag si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanya, malamig at walang emosyon. "I am not joking, Castilla. At wala nang mas importante pa kaysa sa pag-uusapan natin ngayon." Sa hudyat ni Sinag, pumasok si Attorney Dizon sa silid. Dala-dala ang mga kopya ng mga dokumento para sa lahat. "Good morning, members of the board. My name is Attorney Elena Dizon. I am the legal counsel for Mr. Samopis Sinag Alcantara, the undisputed majority shareholder of Alcantara Sinag Holdings, owning 65% of the total company shares." Ang panga ni Castilla ay unti-unting bumagsak habang inilalapag ng abogado ang mga papeles sa harap ng bawat isa. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay biglang namutla. Hindi ito pwede.
Ang mga share na yan ay under my administration. Administration is not ownership, Mr. Valderrama. Mahinahong sagot ni Attorney Dizon. The original documents signed by the late Mr. Alcantara himself are irrevocable. Isa-isang tiningnan ng mga miyembro ng board ang mga dokumento at ang pagdududa sa kanilang mga muka ay napalitan ng pagkamangha at para sa ilan, isang kalkuladong interes. Naamoy nila ang dugo sa tubig. Ang hari ay biglang naging mahina. Sa sandaling iyon, alam ni Sinag na hawak na niya sila. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng mesa, sa mismong upuan ng CEO. Hindi siya umupo. Tumayo siya roon. Ang kanyang presensya ay mas makapangyarihan kaysa sino mang nakaupo. For 10 years, I entrusted this company to my husband. Simulan niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. I stayed in the background, believing he was leading ASH to greatness. But I was wrong. Tumingin siya sa paligid, sa bawat miyembro ng board. In the last 2 years alone, under Mr. Valderrama's leadership, the failed Visayas expansion project cost us millions. The retail division's profits have declined by 30% due to poor marketing strategies. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pangalan ng Alcantara, na binuo ng aking ama sa dugo at pawis, ay nabahiran dahil sa mga questionableng pakikipag-ugnayan sa mga supplier. Hindi niya binanggit si Mahalina, hindi niya binanggit ang pagnanakaw. Sa ngayon, ang kailangan lang niya ay ipakita ang kanyang kawalan ng kakayahan bilang isang leader. Ang pag-atake sa kanyang ego, sa kanyang profesional na dangal, ay mas masakit kaysa sa anumang personal na akusasyon sa puntong ito. This company needs a new direction. It needs a leader who values legacy over vanity and profit over reckless risks. Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Castilla, na ngayon ay nakatayo na rin. Ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Anong karapatan mo? Sigaw ni Castilla. Hindi na makapagtimpi. Pinaghirapan ko ang kumpanyang ito. Ang karapatan ng may-ari. Simpleng sagot ni Sinag. Ang kanyang kalmadong tugon ay mas malakas pa kaysa sa sigaw nito. And as the majority shareholder, I am calling for a vote of no confidence against our current CEO, Mr. Castilla Valderrama. Ang tensyon sa silid ay halos hiniwa ng kutsilyo. All those in favor of the motion to remove Mr. Valderrama from his position, effective immediately, raise your hand. Walang pag-aalinlangan. Itinaas ni Sinag ang kanyang kanang kamay. Mataas, matatag. Isang matandang miyembro ng board, si G. Robles, isang matagal ng kaalyado ng kanyang ama, ang sumunod. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ang bawat pagtaas ng kamay ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng paghahari ni Castilla. Sa huli, lahat ng kamay ay nasa ere, maliban sa isa, ang kamay ni Castilla, na nanatiling nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Tapos na. The motion is carried. Opisyal na idineklara ni Attorney Dizon. Mr. Valderrama is hereby removed as CEO and member of the board. Umalis ang mga miyembro ng board ng walang lingon-lingon, iniiwasan ang mga mata ni Castilla na parang may sakit itong nakakahawa. Iniwan nila ang dating hari sa kanyang gumuhong palasyo. Tumalikod si Sinag para umalis. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hinarap niya si Castilla. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Sinira mo ko, Sinag, sa harap nilang lahat. Bulong nito, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Pagbabayaran mo ito. Hinila ni Sinag ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Inayos niya ang manggas ng kanyang suit at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang nararamdaman niyang pait ng tagumpay ay itinago niya sa likod ng isang malamig na maskara. This is just business, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. You of all people should understand that. Iniwan niya itong nakatayo roon, mag-isa at talunan.
Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, hindi niya pinahintulutan ang sarili na lumingon. Ngunit sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang pagbagsak, hindi lang ng isang hari, kundi ng 10 taon ng kanilang buhay. Sa loob ng boardroom, sinuntok ni Castilla ang mesa sa sobrang galit. Paano nangyari ito? Paano nagawa ni Sinag ito sa kanya? Ang babaeng akala niya'y hawak niya sa kanyang mga palad. Sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit, nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito, handang ibuhos ang galit sa kung sino man ang tumatawag. Ngunit natigilan siya nang makita ang pangalan sa screen. Mahalina. Isang mensahe. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang puting stick. At 2 malinaw, hindi mapagkakailangang pulang linya. Sa ilalim ng litrato, may isa pang mensahe. Hindi pa tapos ang laban, mahal ko, may alas tayo. Ang upuan ng CEO ay malaki at malamig. Ito ang unang napansin ni Sinag nang maupo siya sa likod ng malawak na mesa na yari sa mahogany. Ang silid na ito, na dati simbolo ng kapangyarihan ni Castilla, ay ngayon ay sa kanya na. Ngunit sa halip na magdulot ito ng kasiyahan, isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Ang tagumpay ay may kasamang pait at ang bawat sulok ng opisina ay may dalang alaala ng isang masayang kahapon na isa na lamang kasinungalingan. Sa kanyang unang araw bilang bagong pinuno, hinarap niya ang mga department head. Sa unang tingin, lahat sila ay magalang at sumusuporta. Ngunit nakikita ni Sinag ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ang mga tanong na hindi nila masabi ng malakas. Para sa kanila, siya ang asawang umagaw sa trono ng kanyang asawa. Isang babaeng pinangunahan ng emosyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang bilang may-ari, kundi bilang isang karapat-dapat na leader. I understand that the recent changes have been abrupt. Simula niya sa pulong, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. But I assure you, my only goal is to steer ASH back to the values and vision my father established. We will focus on stability and integrity. Your cooperation is not just requested, it is expected. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malinaw na mensahe. Tapos na ang maliligayang araw. Trabaho ang kailangan, hindi tsismis. Ngunit habang sinusubukan niyang ayusin ang gulo sa loob ng kumpanya, hindi niya alam na sa labas, isang mas maruming digmaan ang nagsisimula pa lamang. Kinahapunan, pumasok ang kanyang bagong executive assistant, si Clara, isang bata at matalinong babae na may mga matang puno ng pag-aalala. Ma'am Sinag, sabi nito ng mahina, may gusto po sana akong ipakita sa inyo. Inilapag ni Clara ang isang tablet sa mesa ni Sinag. Ang screen ay nagpapakita ng isang artikulo mula sa isang kilalang online gossip site. Ang headline ay malaki at mapanira. Nakasulat sa kulay pula. Misteryosong pagpapaalis sa CEO. Asawang selosa, ginamit ang pera para manira. Naramdaman ni Sinag na nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita. Ang artikulo ay puno ng mga kalahating katotohanan at purong kasinungalingan. Isinalaysay nito ang isang kwento kung saan si Castilla ay isang dedikadong CEO na biktima ng isang emosyonal at hindi matatag na asawa. Si Sinag ay inilarawan bilang isang mayaman na babaeng hindi makontrol ang kanyang selos, ginamit ang pera ng kanyang pamilya para sirain ang lalaking nagmahal sa kanya. Walang pangalan na binanggit, ngunit lahat ng detalye ay tumuturo sa kanila. Ito na, ang simula ng lason. Alam niyang gagawin ito ni Castilla, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis at ganito karumi. Ma'am, kumakalat na po ito sa social media, dagdag ni Clara. Marami na pong comments. Hayaan mo sila. Mabilis na sagot ni Sinag. Pilit na itinatago ang pagkabalisa sa kanyang boses. Sismis lang yan, do not engage. Let's focus on our work. Ngunit madaling sabihin niyon, mahirap gawin.
Lalo na nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa pagkalipas ng isang oras. Isang tawag mula sa private school ni Diwa. "Good afternoon, Mrs. Valderrama," sabi ng guro sa kabilang linya. Ang boses ay maingat. "I'm calling about Diwa. He got into a small fight today with a classmate." Napahigpit ang hawak ni Sinag sa telepono. "Ano pong nangyari? Okay lang po ba siya?" "He's fine physically. Pero medyo emotional po siya." Sabi daw po ng kaklase niya. "Masama daw po kayong mommy kasi inaway niyo si daddy." Narinig daw po ng bata sa usapan ng mga magulang niya. Parang isang kutsilyo ang tumusok sa puso ni Sinag. Ang lason ay umabot na sa kanyang anak. Ang pinakaiingatan niyang yaman. Ang tanging inosenteng tao sa gulong ito ay nadadamay na. "I'm on my way," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Habang naghahanda siyang umalis, isang balita sa TV sa loob ng kanyang opisina ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang live report sa labas ng ASH building. At sa gitna ng mga reporter, nakita niya si Mahalina. Nakatayo ito roon, mukhang mahina at umiiyak. Ang mamahaling damit nito ay simple, ang makeup nito ay halos wala. Isang perpektong pagganap ng isang biktima. "Ano po ang relasyon ninyo kay Mr. Valderrama?" tanong ng isang reporter. "Kaibigan lang po ako," sagot ni Mahalina. Ang kanyang boses ay basag. "Nandito lang po ako para suportahan si Cass sa pinagdadaanan niya. Napakabuting tao po niya. Hindi niya deserve ang ganito. Hindi niya binanggit si Sinag. Hindi niya kailangan. Ang kanyang mga luha at ang kanyang presensya ay sapat na. Siya ang kaawa-awang kaibigan. At si Sinag, ang malupit na kontrabida." Pinatay ni Sinag ang TV. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy. Ito ay isang planadong pag-atake, isang sirko na silang dalawa ni Castilla ang nag-orkestra. Kinansela niya ang kanyang pag-alis. Kailangan niyang manatili sa opisina. Kailangan niyang magpakatatag. Ang pagtakbo papunta sa kanyang anak ngayon ay magpapatunay lamang sa kanilang mga paratang na siya ay isang babaeng pinamumunuan ng emosyon. Susunduin niya si Diwa mamaya at kakausapin niya ito ng may pag-unawa at pagmamahal. Ngunit sa ngayon, may giyera siyang kailangang harapin. Bumalik siya sa kanyang mesa, pilit na ibinabalik ang focus sa trabaho. Ngunit bawat email na kanyang binabasa, bawat dokumentong kanyang sinusuri ay nababalot ng anino ng mga kasinungalingan sa labas. Maya-maya pa isang messenger ang pumasok at nag-abot ng isang simpleng brown envelope kay Clara na siya namang nagbigay nito kay Sinag. Wala itong pangalan ng nagpadala. "Ano yan?" tanong ni Sinag. "Hindi ko po sigurado, ma'am. Pinabibigay lang daw po sa inyo." Sa pag-aakalang isa lamang itong karaniwang dokumento, binuksan ito ni Sinag. Sa loob, may isang pirasong papel, isang photocopy. Hindi ito sulat, hindi ito kontrata. Ito ay isang kopya ng isang resulta ng ultrasound, isang resulta ng pagsusuri mula sa isang kilalang klinika. At sa itaas na bahagi ng papel, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pasyente, Mahalina Ramos. Ang piraso ng papel sa kamay ni Sinag ay parang mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento, isang ultrasound, isang itim at puting imahe ng isang buhay na hindi pa isinisilang, isang buhay na gagamitin para wasakin ang lahat ng natitira sa kanya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito ang alas na sinasabi ni Castilla, isang alas na binuo mula sa laman at dugo o sa diwa ng kasinungalingan. Hindi pa man niya lubusang napoproseso ang kanyang nakita, isang malakas na ingay mula sa TV sa kanyang opisina ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang flash report ang sumalubong sa screen at doon, sa gitna ng isang kumpol ng mga mikropono at kamera, nakaupo si Mahalina sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa tabi niya, si Castilla,
Ang muka ay nagpapahayag ng pag-aalala at matuwid na galit. Mawalang galang na po. Simula ni Mahalina, ang boses ay mahina at nanginginig. Sapat lang para marinig ng mga mikropono. Hindi ko po sana gustong gawin ito, pero kailangan kong ipagtanggol ang aking anak. Anak. Ang salitang yon ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na sampal. Totoo po. Nagdadalang tao po ako. Pagpapatuloy ni Mahalina habang hinahawakan ng kanyang tiyan at si Castilla po ang ama. Isang kaguluhan ang sumabog sa mga reporter. Hinawakan ni Castilla ang kamay ni Mahalina, hinalikan ito at humarap sa mga kamera. I will not deny it. Magiging ama among ama ako at pananagutan ko ang aking responsibilidad. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang palabas. Humikbi si Mahalina at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay masaganang dumaloy. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa stress at pressure, muntik na po akong makunan. Sinabi ng doktor na kailangan kong mag-ingat. Ang anumang emosyonal na pag-atake ay maaring maging sanhi ng pagkawala ng aming anghel. Hindi niya direktang pinangalanan si Sinag, ngunit hindi na kailangan. Ang mensahe ay malinaw. Ang istorya ay kompleto na sa isipan ng publiko. Si Sinag, ang asawang malupit at makapangyarihan, ay hindi lang sumira sa karera ng kanyang asawa, kundi halos pumatay sa kanyang hindi pa naisisilang na anak. Ang bomba ay sumabog at ang mga epekto nito ay mabilis at brutal. Kinaumagahan, iniulat sa kanya ng kanyang Chief Financial Officer na ang stock price ng isang shani ay bumagsak ng 15%. Ang mga investor ay natatakot. Ang family scandal ay nagiging isang corporate crisis. Mas masahol pa, kinailangan niyang harapin ang sarili niyang pamilya. Dumating ang kanyang mga magulang, hindi para suportahan siya, kundi para pangaralan. Sinag, ano ba itong gulong pinasok mo? Sabi ng kanyang ina. Hindi mo ba naisip ang pangalan ng pamilya? Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang sunduin niya si Diwa mula sa eskwela. Ang karaniwang masayahing bata ay tahimik sa buong biyahe. Pagdating nila sa bahay, habang tinutulungan niya itong magbihis, nagsalita ito sa isang boses na halos pabulungi. Mommy. Yes, anak. Sagot ni Sinag habang inaayos ang kwelyo ng damit nito. Tumingala si Diwa sa kanya, ang mga mata nitong bilog at inosente ay puno ng pagkalito. Mommy, totoo po bang magkakaroon na ako ng kapatid? Ang tanong ay tumagos sa puso ni Sinag at dinurog ito. Paano niya ipapaliwanag ang kasamaang ito sa isang purong isipan? Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Anak, ang mga bagay-bagay ay komplikado ngayon, sabi niya ng marahan, pilit na pinapanatili ang katatagan sa kanyang boses. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ikaw. Ikaw ang mundo ni Mommy, okay? At hinding-hindi magbabago yon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, sa loob ng kanilang silid, ipinangako niya sa kanyang sarili na lalaban siya. Hindi na para sa kumpanya o para sa kanyang pangalan. Lalaban siya para sa kapayapaan ng isipan ng batang ito. Kinabukasan, tumawag ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya, si Attorney Gregorio Romero. Isang lalaking itinuring na niyang pangalawang ama. Sinag, Hija, kailangan nating mag-usap, sabi nito sa telepono. Sa opisina ni Attorney Romero, ang pakiramdam ay mabigat. Sinag, sabi ng matandang abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang kasong ito ay napakarumi. Isang public scandal. Kahit na manalo ka sa korte, talo ka pa rin sa mata ng publiko. Ang pangalan ng Alcantara ang masisira. Anong gusto ninyong iparating, Tito Greg? Tanong ni Sinag. Makipag-ayos ka na, payo nito.
Ibigay mo kay Castilla ang isang disenteng settlement. Hayaan mo siyang magsimula muli kasama ang kanyang bagong pamilya para matahimik na ang lahat, para protektahan ang kumpanya at ang legacy ng iyong ama. Natigilan si Sinag. Hindi ito ang inaasahan niyang maririnig. Inaasahan niya ang isang plano para lumaban, isang estratehiya para sa digmaan. Ngunit ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado ay iwinawagayway na ang puting bandila. Bakit? So hahayaan ko na lang silang sirain ako? Hahayaan ko na lang ang mga kasinungalingan nila? Tanong niya, hindi makapaniwala. Minsan, ang pinakamatalinong laban ay ang laban na iniiwasan mo, Hija. Malumanay na sabi ni Attorney Romero. Isipin mo ang iyong anak. Gusto mo ba siyang lumaki sa gitna ng isang media circus? May punto ang abogado, ngunit may mali. May isang bagay sa kanyang mga salita na parang hindi tama. Ang pagpipilit niyang sumuko ay kahina-hinala. Umalis si Sinag sa opisina nito na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Gabi, si Sinag ay nag-iisa sa kanyang malawak na opisina, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod ng Hiraya. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya. Ang publiko ay galit sa kanya. Ang mga investor ay kinakabahan. Ang sarili niyang pamilya ay dinidiin siya. At ang taong dapat sana'y kakampi niya sa batas ay pinapayuhan siyang sumuko. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang personal na cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Ma'am Sinag? Isang batang boses ang sumagot. Si Lino pala, ang masipag na junior legal assistant mula sa team ni Attorney Dizon. Lino? Bakit ka napatawag? Gabi na. Pasensya na po sa abala, ma'am, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay mabilis at may halong excitement. Pero may nakita po ako. Alam ko pong galing sa isang reputable clinic ang medical records ni Mahalina Ramos, pero may mali po. Napaupo ng tuwid si Sinag. Anong mali? Ma'am Sinag, may mali po sa medical records. Ang doktor na pumirma, may history siya ng pamimiki. Ang mga huling salita ni Lino sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag na parang isang kampana ng pag-asa. Ang doktor na pumirma, may history siya ng pamimiki. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na sinag ng liwanag ang tumagos sa madilim na ulap na bumabalot sa kanya. Hindi ito sapat para pawiin ang dilim, ngunit sapat na para bigyan siya ng direksyon. Magkita tayo. Ngayon din, sabi ni Sinag sa telepono. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bigat at awtoridad. Makalipas ang isang oras, sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa sentro ng lungsod ng Hiraya, inilahad ni Lino ang kanyang mga natuklasan. Sa ibabaw ng kanilang mesa ay may mga dokumento. Isang kopya ng ulat mula sa medical board na nagsasabing si Dr. Alcaraz ay minsan nang nasuspinde dahil sa unethical conduct, at isang lumang kaso ng malpractice kung saan inakusahan siya ng pagpapalsipika ng medical records para sa isang insurance claim. Ang kaso ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya, ma'am. Paliwanag ni Lino. Pero ang pattern, nandyan. Siya ang perpektong doktor para sa isang taong gustong gumawa ng isang peking medical history. Tinitigan ni Sinag ang mga papel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tuklas na enerhiya. May butas ang kanilang perpektong plano, isang butas na maaari niyang sirain. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga dokumento, isang malamig na kaisipan ang gumapang sa kanyang likuran, nagdulot ng kilabot. Kung ang ebidensyang ito ay kayang hanapin ng isang junior legal assistant sa loob lamang ng isang araw, bakit hindi ito nakita ni Attorney Romero? Si Attorney Romero, na may buong team ng mga investigador at koneksyon,
Bakit ang tanging payo nito sa kanya ay sumuko? Ang pagdududa ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan, isang lason na mas masakit kaysa sa paninira ni na Castilla at Mahalina. Ang ideya ay napakasakit na halos hindi niya ito kayang isipin, ngunit kailangan niyang harapin. Posible kayang ang taong itinuring niyang Tito Greg ay kasabwat? Umuwi si Sinag na may bagong plano, ngunit hindi ito plano para labanan si Mahalina, kundi para subukin ang katapatan ng taong pinagkakatiwalaan niya. Kinabukasan, sa halip na tumawag sa kanyang legal team, tumawag siya sa isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit, isang pribadong investigador na dati nagsilbi sa kanyang ama. "Kailangan ko ng tulong mo," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay mahinahon at walang emosyon. "May isang tao akong gustong ipasubaybay, si Attorney Gregorio Romero. Gusto kong malaman ang lahat, ang kanyang mga pinupuntahan, mga kausap, at higit sa lahat, ang kanyang sitwasyong pinansyal." Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang ulat. Ang mga litrato ay nagpakita kay Attorney Romero na lihim na nakikipagkita sa isang kilalang loan shark sa isang madilim na parking lot. Ang financial check ay nagkumpirma ng malalaking pagkakautang dahil sa pagsusugal, ito ang motibo. Isang taong desperado at nalulunod sa utang ay kayang gawin ang lahat. Naramdaman ni Sinag ang paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit hindi pa ito ang katibayan. Kailangan niya ng pruweba na direktang nag-uugnay dito kay Castilla. At para doon, kailangan niyang maglatag ng isang bitag. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ni Attorney Romero. Sa bawat pagring inihanda niya ang kanyang sarili, isinuot ang maskara ng isang kliyenteng nalulumbay at naguguluhan. "Tito Greg?" sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing mahina at halos mabasag. "Sinag, Hija. Kumusta ka na?" "Hindi po ako okay, Tito," sagot niya, nagdaragdag ng isang hikbi para sa epekto. "Inisip ko po ang sinabi ninyo. Siguro tama po kayo. Pagod na akong lumaban." "Iyan ang tamang desisyon, Hija." Mabilis na sagot ni Attorney Romero at narinig ni Sinag ang hindi maitatagong gaan sa boses nito. "Para na rin yan sa kapayapaan mo." "Pero bago po ako sumuko," pagpapatuloy ni Sinag, "may isa pa akong huling baraha. Isang bagay na hindi ko pa sinasabi sa kahit sino. Itago niyo na lang po muna ito sa atin. May hawak po akong kopya ng mga bank transfer ni Castilla sa mga offshore accounts niya. Malakas na ebidensya ng embezzlement. Bukas ng umaga, bago ako makipag-ayos, ilalabas ko ito sa media para kahit matalo ako, sigurado akong babagsak din siya." Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. "Wag, Sinag! Wag mong gawin yan!" mariing sabi ni Attorney Romero. "Masyadong mapanganib. Lalo lang lalala ang gulo. Hayaan mo na ako ang humawak niyan. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento." "Pag-iisipan ko po, Tito," sabi ni Sinag. "Salamat po sa payo." At ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang pag-arte ay naging matagumpay. Ang pain ay nailatag na. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay kung kakagatin ito ng ahas. Hindi siya naghintay ng matagal. Pagkalipas lamang ng 15 minuto, tumawag ang pribadong investigador. "Ma'am Sinag," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Pagkatapos ng tawag ninyo, tumawag si Attorney Romero sa isang burner phone. Isang tawag na tumagal ng 2 minuto. Sinubukan naming i-trace ang signal ng kausap niya. Tumama ito sa isang device na kasalukuyang nasa loob ng condominium unit na tinitirhan ni Mr. Castilla Valderrama. Sa sandaling iyon, ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Sinag ay tila gumuho. Ang huling sinag ng pagtitiwala sa kanyang mundo
ay tuluyan ng namatay. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Hindi niya namalayan kung paano siya nakarating sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang tingin ay blangko. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver picture frame sa kanyang bedside table. Isang litrato na kuha 10 taon na ang nakalipas sa kanyang kasal. Nakatayo siya sa gitna, masaya at nagliliwanag. Sa kanyang kanan, ang kanyang yumaong ama, nakangiti ng may pagmamalaki. At sa kanyang kaliwa, si Atty. Gregorio Romero, ang kanyang ninong na nakaakbay sa kanya na parang isang tunay na anak. Kinuha niya ang litrato. Hinaplos ng kanyang daliri ang nakangiting mukha ng lalaking tinuring niyang pamilya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto. Ang lalaking tumalikod sa kanya para sa pera. At sa wakas, bumagsak ang mga luha. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha mula sa isang sugat na napakalalim at napakasakit. Ang sugat ng sukdulang pagtataksil. Sa katahimikan ng kanyang silid, habang yakap-yakap ang malamig na salamin ng katotohanan, naintindihan ni Sinag. Nag-iisa siya. Talagang nag-iisa siya sa laban na ito. Ang pagkatuklas sa pagtataksil ni Atty. Romero ay nag-iwan kay Sinag ng isang pakiramdam ng matinding pag-iisa. Ngunit kasabay nito, nagbigay din ito ng isang uri ng kalinawan. Ngayon, alam na niya kung sino talaga ang kanyang mga kaaway. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang laban ay malinaw, kahit pa siya na lamang ang natitirang sundalo sa kanyang panig. Ngunit ang kalinaw na yon ay hindi nagtagal. Hindi niya alam na habang siya ay nagluluksa sa isang pagtataksil, ang kanyang mga kaaway ay naghahanda na para sa kanilang huling pinakamalupit na pag-atake. Kinabukasan, ang katahimikan sa kanyang opisina ay binasag ng nagmamadaling pagpasok ni Clara. Ang karaniwang masayahing mukha ng kanyang assistant ay napalitan ng pamumutla at takot. "Ma'am Sinag," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "Kailangan niyo pong makita ito." Inilapit nito ang tablet at sa pagkakataong ito, ang headline ay mas masahol pa kaysa sa dati. Isang eksklusibong ulat mula sa isang malaking news outlet. Pusong Bato, CEO ng ASEO, sinadyang ipitin ang masilan na pagbubuntis ng kabit ng asawa? Tingnan ang mga email. Naramdaman ni Sinag ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sa ibaba ng headline ay may screenshot ng isang email thread. Ang nagpadala, Sinag Alcantara. Ang pinadalhan, ang Human Resources Department. Ang paksa, Performance Review. Mahalina Ramos. Ang nilalaman ng email ay tila professional, ngunit ang mga salitang pinili ay tila walang puso. Nakasaad doon ang mga linyang, "Regardless of her personal condition, Ms. Ramos's performance must meet our highest standards. No special considerations will be given. Failure to comply will result in immediate termination." Kilala ni Sinag ang email na ito. Siya ang nagsulat nito. Ngunit ito ay isinulat niya isang buwan. Buwan na ang nakalipas, bago pa man niya malaman ang tungkol sa pagbubuntis. At ang pinakamahalaga, may nawawalang bahagi. Ang pangungusap kung saan sinabi niyang, "Please ensure she is given all necessary support, but professionalism must be maintained," ay maingat na inalis. Ang email ay binago. Isang matalinong pagbabago, sapat lang para gawin siyang isang halimaw. Ang epekto ay parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Ang dating chismis ay naging isang katotohanang tinanggap ng marami. Ang unang tumawag ay si G. Robles, ang pinakamatandang miyembro ng board. "Sinag," sabi nito sa isang emergency video conference, ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Ang board ay labis na nababahala. Ang insidenteng ito
ay hindi na lamang isang family issue. Isa na itong corporate nightmare. Ang mga sponsor ay nagbabantang umalis. Ginoong Robles, ang email na yon ay pineke. Mariing depensa ni Sinag. Maaring totoo iyan, sagot ng matanda. Ngunit sa giyera ng perception, natatalo tayo. Bilang mga kaibigan mo at ng iyong ama, ipinapayo namin na marahil ay dapat ka munang mag-step down. Pansamantala, hanggang sa humupa ang issue para sa ikabubuti ng kumpanya. Parang sinampal si Sinag. Ang mga taong dapat sana'y kumakampi sa kanya ay inilalaglag na siya para iligtas ang kanilang sarili. Ang pansamantala ay isang magandang salita para sa talikuran mo na ang laban. Pagkatapos ng board, ang kanyang mga magulang naman ang tumawag. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pagkadismaya. Sinag, anak, ano ba ito? Hindi ka na nakikinig. Ang buong Maynila ay pinag-uusapan tayo. Isipin mo naman ang apelyido natin. Ma'am, niloloko nila ako. Sinasaktan nila ako. Sigaw ni Sinag sa telepono. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. At ang pagsigaw mo ba at pakikipag-away sa publiko ang solusyon? Ganti ng kanyang ina. Minsan, ang karangalan ay nasa pananahimik. Magtimpi ka na lang, anak. Hayaan mong panahon ang maghilom sa lahat. Ibinaba ni Sinag ang telepono. Ang kanyang huling sandalan, ang kanyang sariling pamilya, ay hindi naiintindihan ang kanyang ipinaglalaban. Ang gusto lang nila ay katahimikan. Ang gusto lang nila ay mapanatili ang kanilang imahe. Ang lakas na kanyang inipon, ang determinasyong kanyang pinanghawakan, ay unti-unting nauupos. Para saan pa ang laban kung ang buong mundo, ang media, ang board, ang sarili niyang pamilya, ay hinuhusgahan na siya. Pagod na pagod. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana ng kanyang opisina. Sa labas, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan. Hinahagupit ang salamin na parang nakikiramay sa unos sa kanyang dibdib. Ang mga ilaw ng lungsod ng Hiraya na dating nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay ngayon ay parang libu-libong matang mapanghusga na wala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang suporta ng kanyang mga kasamahan, ang pag-unawa ng kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, lahat ay kinuha sa kanya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan. Isang malalim na pagod ang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang gustong lumabas. Tanging isang nakakabinging kahungkagan na lamang ang natira. Napatanong siya sa sarili. Worth it ba ito? Sulit ba ang lahat ng ito para lang sa isang tagumpay na tila hindi na darating? Siguro. Siguro tama sila. Siguro dapat na siyang sumuko. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Hindi niya ito pinansin. Isang muling katok, mas malakas ng kaunti. Ma'am Sinag? Boses ni Lino. Umalis ka na, Lino. I want to be alone. Sagot niya. Ang kanyang boses ay pagod at walang buhay. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, ay narinig niya ang isang mahinang tunog sa ilalim ng pinto. Isang bagay na dumulas sa sahig. Ma'am, pakinggan niyo po ito, sabi ni Lino mula sa labas ng pinto. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Nakuha ko sa isang source sa ospital, boses ni Mahalina. Pagkatapos noon, naririnig na niya ang mga yabag nitong papalayo. Nakatitig lamang si Sinag sa pinto. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay parang walang lakas. Lumapit siya sa pinto at yumuko. Sa sahig, naroon ang isang maliit, itim na USB flash drive. Isang maliit na bagay sa gitna ng malawak na sahig ng kanyang opisina. Isang maliit na piraso ng plastic at metal. Ang kanyang huling pag-asa o ang huling pako sa kanyang kabaong. Nakatayo si Sinag sa gitna ng kanyang tahimik.
at madilim na opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na USB drive na nasa sahig. Ang ulan sa labas ay humina na, nag-iwan ng mga patak ng tubig na gumuguhit sa salamin ng bintana na parang mga luha. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya gumalaw. Ang maliit na bagay na yon ay maaaring isa na namang patibong, isa na namang kasinungalingan na lalong magbabaon sa kanya sa kumunoy. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa ilalim na siya. Wala nang mas ilalim pa dito. Sa isang huling pagsisikap ng kanyang naubos ng lakas, dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang USB. Ang malamig na metal nito ay nagbigay ng kakatwang pakiramdam sa kanyang nanginginig na palad. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa na parang isang matandang pagod, isinaksak ang drive sa kanyang laptop at isinuot ang kanyang mga headphone. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at pinindot ang play. Isang sandali ng static. Pagkatapos, isang boses na pamilyar ngunit ibang-iba. Hindi ito ang mahina at umiiyak na boses ni Mahalina na narinig niya sa TV. Ito ay tawa. Isang tawa na malutong, mayabang at puno ng panuna. Ang galing ko, di ba girl? Sabi ng boses ni Mahalina, malinaw na nakikipag-usap sa isang kaibigan sa telepono. Naniwala silang lahat. Ang buong Pilipinas na aawa sa akin. The damsel in distress. Napadilat si Sinag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. At si Castilla? Patuloy ni Mahalina, kasunod ng isa pang halakhak. Ay nako, ang tanga-tanga niya. Diba? Akala niya talaga buntis ako. Isang peking ultrasound lang mula sa doktor na binayaran ko at kumagat na siya agad. Ang lalaking iyon, gagawin ang lahat para sa pera at simpatiya. He's so predictable. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng isipan ni Sinag. Hindi totoo. Ang lahat ng iyon, ang buong paghihirap, ang pagbagsak ng stocks, ang sakit na idinulot nito sa kanyang anak, ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala. Ngunit hindi pa tapos ang recording. Ang tono ni Mahalina ay biglang naging seryoso at puno ng galit. "Huwag mo akong tawaging masama," sabi nito. Ang boses ay nagbago at naging malamig na parang yelo. Utang na dugo ang ginagawa kong paniningil. Akala ba ng mga Alcantara na yon makakalimutan ko? Ang ama ni Sinag, kinuha niya ang lahat sa amin. Ang maliit na negosyo ng pamilya namin, nilamon niya. Legal, oo, pero walang awa. Nakita ko kung paano nasira ang tatay ko, kung paano kami nawalan ng lahat. Natigilan si Sinag. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga Alcantara, ang sumira sa pamilya ko. Idiniin ni Mahalina. Ang bawat salita ay puno ng matagal ng kinikim-kim na galit. Ngayon, mararanasan nila ang mawalan ng lahat. Uunahin ko ang asawa niya, pagkatapos ang kumpanya niya at sa huli, ang pangalan niya. Titikman ni Sinag Alcantara ang putik na tinikman ng pamilya ko noon. Ang recording ay natapos. Tanging ang mahinang ugong na lamang ng laptop ang natira. Inalis ni Sinag ang kanyang mga headphone. Ang kanyang mukha, na kanina'y blanko at walang buhay, ay unti-unti nagbago. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng abo ng pagkatalo, ay unti-unting naging nagbabagang uling. Hindi ito galit na dala ng selos. Hindi ito galit ng isang asawang niloko. Ito ay isang matuwid na puot. Isang puot na malinaw, matalas, at nakapokus. Ang lahat ng pagod na kanyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng isang dumadaloy na adrenaline. Tumayo siya, hindi na gumegewang. Ang kanyang likod ay muling tumuwid. Ang reyna ay hindi pa patay. Nagpapahinga lamang pala ito. Ang kanyang layunin ay nagbago. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagkuha ng hustisya,
Ito ay pagbawi sa katotohanan. Ito ay pagprotekta sa kanyang anak mula sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero ni Lino at tinawagan ito. Lino, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi na basag o mahina. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. Salamat. Ma'am, ihanda mo ang lahat. Magpatawag ka ng isang press conference sa lalong madaling panahon. Utos niya. Kumuha ka ng pinakamagaling na audio-visual team. Gusto kong marinig ng buong mundo ang katotohanan. Masusunod po, Ma'am Sinag, sagot ni Lino. Ang sigla ay bumalik sa boses nito. It's time to end this circus, sabi ni Sinag bago ibaba ang telepono. Sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw sa screen ng kanyang laptop. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ngunit alam niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. Ito ay isang legal na dokumento. Isang panukalang divorce settlement mula sa abogado ni Castilla. At ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga tuntunin. Hinihingi nito ang 50% ng lahat ng kanyang pag-aari sa ASI. At sa ilalim, malinaw na nakasaad ang dahilan. Bilang danyos perwisyo at paunang child support para sa aming magiging anak, tinitigan ni Sinag ang screen. Ang walang kahihiyang kasinungalingan, ang sukdulang kasakiman. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, isang malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige Castilla, bulong niya sa kanyang sarili, habang nakatingin sa salamin ng kanyang bintana kung saan nagsisimula nang sumilip ang liwanag ng bukang liwayway. Ibigay mo ang lahat ng kaya mo, dahil pagkatapos nito, wala nang matitira pa sa'yo. Ang ballroom ng Hiraya Grand Hotel, ang parehong lugar kung saan gumuho ang mundo ni Sinag, ay siya ring napili niyang pagdausan ng kanyang muling pagbangon. Ang silid ay puno ng mga nagkukumpulang media, mga mamamahayag, cameraman, blogger. Lahat ay nag-aabang sa kung ano ang sasabihin ng pinakakinasusuloklamang babae sa lungsod ng Hiraya. Ang bulungan ay malakas. Ang paghuhusga ay mabigat sa hangin. Sa isang sulok, nakaupo si Castilla at Mahalina, kasama ang kanilang abogado. Ang kanilang presensya ay hindi inaasahan, isang matapang na hakbang para ipakita na wala silang itinatago. Si Mahalina ay nakasuot ng puting bestida. Ang kanyang buhok ay malumanay na nakalugay, isang perpektong imahe ng busilak na kawalang malay. Si Castilla naman ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng proteksyon at matuwid na galit. Naroon sila para panoorin ang huling pagbagsak ni Sinag. Biglang humina ang mga ilaw at isang spotlight ang tumutok sa entablado. Ang lahat ng kamera ay sabay-sabay na lumingon doon. Mula sa gilid, lumabas si Sinag. Ngunit hindi ito ang Sinag na kanilang inaasahan. Hindi siya mukhang talunan. Hindi siya mukhang nagluluksa. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang bestida, ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan, at ang kanyang tindig ay puno ng hindi matitinag na kumpiyansa. Naglakad siya papunta sa podium na parang isang reyna na muling inaangkin ang kanyang trono. Ang bulungan ay naging isang nakakabinging katahimikan. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaling-awngaw sa buong silid sa pamamagitan ng sound system. Pinatawag ko kayong lahat ngayon para linawin ang mga isyu na ibinabato hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kumpanyang itinatag ng aking ama, ang Alcantara Sinag Holdings. Tumingin siya sa direksyon ni Castilla at Mahalina. Nitong mga nakaraang linggo, ako ay inilarawan bilang isang asawang selosa, isang malupit na babae, isang halimaw
na walang puso na halos maging sanhi ng pagkawala ng isang sanggol. Ngayon, narito ako para sabihin ang aking panig. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako magpapakita ng mga pekeng luha. Hindi ako magbibitaw ng mga paratang na walang basihan. Hahayaan kong ang katotohanan ang magsalita para sa sarili niya. Sa hudyat niya, ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ang logo ng ASC ay nawala at napalitan ito ng isang audio waveform. At pagkatapos, isang boses ang narinig sa buong ballroom. Isang boses na puno ng kayabangan at panunuya. Ang boses ni Mahalina. Ang galing ko. Di ba, girl? Naniwala silang lahat. Ang buong Pilipinas naaawa sa akin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mukha ni Mahalina ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Napatingin siya kay Castilla na tila hindi rin makapaniwala sa kanyang naririnig. Ay nako, ang tanga-tanga niya, di ba? Akala niya talaga buntis ako. Isang pekeng ultrasound lang mula sa doktor na binayaran ko at kumagat na siya agad. Ang boses ni Castilla na tumatawag sa pangalan ni Mahalina ay nalunod sa ingay ng kanyang sariling pag-amin. Ang mga kamera na kanina'y nakatutok kay Sinag ay ngayon ay parang mga buwitreng dumumog sa nabiglang pares. Hindi pa tapos si Sinag. Ang mga Alcantara ang sumira sa pamilya ko. Titikman ni Sinag Alcantara ang putik na tinikman ng pamilya ko noon. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagkabigla, kahihiyan, at ang hindi maikakailangang bigat ng katotohanan. Ang narinig ninyo ay hindi lamang isang pag-amin sa panloloko. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ngayon ay matigas na parang bakal. Ito ay isang pag-amin sa isang planadong pag-atake, isang krimen na binuo mula sa paghihiganti at kasakiman. Ngunit hindi siya doon huminto. Muling nagbago ang imahe sa screen. Sa pagkakataong ito, ipinakita ang mga bank statement. Ang mga linya at numero na nagpapakita ng malinaw na daloy ng pera mula sa isang subsidiary ng ASA. Patungo sa isang shell corporation na tinatawag na Maharlika Ventures. Ang kasakiman na ito ay hindi nag-iisa. Patuloy ni Sinag, ang kanyang mga mata ngayon ay nakatutok ng diretso kay Castilla. Sa loob ng 2 taon, si G. Castilla Valderrama, ang aking asawa at dating CEO, ay sistematikong ninakawan ng kumpanyang ito. Isang halaga na aabot sa halos 200 milyong piso inilipat sa isang kumpanya na nakapangalan. Kay Mahalina Ramos. Ang huling pako sa kabaong. Ang ebidensya ay hindi mapagkakaila. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga tanong ng mga reporter ay sabay-sabay na isinisigaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom. Ngunit hindi sila lumapit kina Castilla at Mahalina. Sa halip, naglakad sila papunta sa isa pang lalaki na tahimik na nakatayo sa likuran. Sinusubukang umalis nang hindi napapansin. G. Gregorio Romero, sabi ng isang pulis. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan tungkol sa iyong pagkakasangkot sa kasong corporate sabotage at obstruction of justice. Napatingin si Castilla sa kanyang dating kasabwat habang ito'y pinupusasan. Ang kanyang huling kakampi ay bumagsak na rin. Nakatayo si Mahalina, sinusubukang tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng mga gwardiya. Si Castilla naman ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang mga plano, ang kanyang kaharian na binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa harap ng lahat. Sa entablado, pinanood ni Sinag ang lahat ng ito. Ang pagbagsak, ang paghuhukom,
Walang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tanging isang pakiramdam ng malungkot na paglaya. Nang matapos ang kaguluhan at habang isinasakay na sa sasakyan ng pulisi ang mga akusado, bumalik si Sinag sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay isang malaking kaibahan sa ingay kanina. Umupo siya sa kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana, sa abalang lungsod ng Hiraya sa ilalim niya. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang digmaan. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Isang numero na pamilyar sa kanya, ang numero ni Castilla. Marahil ay isa sa kanyang mga huling tawag bago makulong. Nag-atubili siya. Isang bahagi niya ay gustong baliwalain ito. Putulin na ang huling koneksyon. Ngunit may isa pang bahagi na gustong marinig ang sasabihin nito. Huminga siya ng malalim at sa huli, pinindot niya ang berdeng buton. Hello? Isang taon. Isang taon ang lumipas mula noong araw ng paghuhukom. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Ang Alcantara Sinag Holdings mula sa bingit ng pagkawasak dahil sa iskandalo ay muling bumangon sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Sinag. Ang kanyang mga desisyon ay matalino. Ang kanyang pamamalakad ay may integridad. Ang mga dating nagdududang miyembro ng board ay ngayon ay buong pusong sumusuporta sa kanya. Ang mga empleyado ay tinitingala siya, hindi bilang asawa ng dating CEO, kundi bilang kanilang sariling CEO. Ang ASH ay hindi lang nakabawi. Ito ay mas naging matatag pa kaysa dati. Si Mahalina Ramos at si Dr. Alcaraz ay nilitis at napatunayang nagkasala ng paninirang puri at pamimeke ng mga pampublikong dokumento. Si Attorney Romero naman ay naharap sa kasong pandaraya at paglabag sa etika ng pagkaabogado na nagresulta sa pagkatanggal ng kanyang lisensya at pagkakakulong. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay naibigay. Ngunit para kay Sinag, ang hustisya ay hindi nagdulot ng kasiyahan, kundi ng katahimikan. Isang pagsasara sa isang masakit na kabanata ng kanyang buhay. Isang hapon, habang tinatapos niya ang kanyang huling pulong para sa araw na yon, tinitingnan niya ang kanyang mga kasamahan sa boardroom. Ngayon, ang mga tingin na sumasalubong sa kanya ay puno ng respeto. Wala na ang anino ng pagdududa. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Nahanap na niya ang kanyang lugar. Pagbalik niya sa kanyang opisina, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa lungsod ng Hiraya, nag-vibrate ang kanyang personal na telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit isang numerong hindi na niya kailangang tingnan para malaman kung kanino. Isang taon na rin mula nang huli niya itong nakita sa screen ng kanyang telepono. Sinagot niya ito. Hello? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na halos hindi na niya makilala. Wala na ang dating yabang, wala na ang dating kapangyarihan. Ang boses ay pagod, mababa, at may bahid ng pag-aatubili. Si Casto. Hindi sumagot si Sinag. Hinintay niya itong magpatuloy. Tumawag ako. Hindi para manggulo. Mabilis na sabi ni Castilla. Alam kong wala na akong karapatan. Pero, bukas, birthday ni Diwa, magiging 7 na siya. Naramdaman ni Sinag ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa alaala ng isang pamilyang minsan ay buo. Gusto ko lang sana, kung papayag ka, gusto ko lang sana siyang makita. Kahit isang oras lang, sa isang pampublikong lugar, kahit may kasama ka pa. Hindi ako hihingi ng pera, hindi ako hihingi ng kahit ano. Gusto ko lang siyang batiin. Gusto kong makita ang anak ko. Narinig ni Sinag ang pagsinghot sa kabilang linya. Isang tunog ng pinipigilang emosyon. Ang Kastila na kanyang kilala ay hindi kailanman magpapakita ng ganitong kahinaan. Pagkatapos ng iskandalo,
Nawala ang lahat kay Kastila. Ang pera, ang posisyon, ang mga kaibigan. Naharap siya sa maraming kaso at bagamat hindi siya nakulong tulad ni Romero, kinailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian para bayaran ang mga danyos at settlement. Ngayon, ayon sa mga naririnig niya, namumuhay ito ng simple. Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, malayo sa karangyaan na dati niyang kinagisnan. Tumingin si Sinag sa isang litrato ni Diwa sa kanyang mesa. Ang kanyang anak ay karapat-dapat magkaroon ng isang ama, kahit pa ang amang iyon ay nagkamali. Ngunit ang kanyang kapatawaran ay may kaakibat na mga hangganan. Sige, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit o awa. Ito ay boses ng isang taong gumagawa ng isang praktikal na desisyon. Bukas, 4:00 ng hapon, sa parke malapit sa dati kong bahay. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Magmamasid ako mula sa malayo. Salamat. Sinag, salamat, sabi ni Kastila. Ang kanyang boses ay basag. At pagkatapos, ibinaba na nito ang telepono. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, naroon sila sa parke. Nakita ni Sinag si Kastila na naghihintay sa isang bench. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang buhok ay magulo ng kaunti. At may mga linya na sa kanyang mukha na wala pa doon 1 taon na ang nakalipas. Mukha siyang pagod, ngunit sa kanyang mga mata, nang makita nito si Diwa, isang tunay na kislap ang lumitaw. "Daddy!" Sigaw ni Diwa at tumakbo palapit dito. Niyakap ni Kastila ang bata nang napakahigpit at mula sa kanyang kinauupuan sa loob ng kotse, nakita ni Sinag na pumatak ang mga luha nito. Sa loob ng 1 oras, pinanood niya silang maglaro, maghabulan, at mag-usap. Pinanood niya si Kastila na ibigay ang isang maliit at simpleng regalo, isang laruang kotse na malayo sa mga mamahaling regalo na dati nitong ibinibigay. Ngunit nakita niya ang purong saya sa mga mata ng kanyang anak. Nang matapos ang 1 oras, lumapit si Kastila kay Diwa, lumuhod, at may ibinulong dito. Tumango si Diwa at muling yumakap sa kanyang ama bago tumakbo pabalik sa kotse kung nasaan si Sinag. Nagkatinginan sila ni Kastila mula sa malayo. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Tumango si Kastila bilang pasasalamat. Tumango lang din si Sinag bilang pagkilala. At pagkatapos, tumalikod na ito at naglakad palayo. Isang anino na lamang ng lalaking dati niyang minahal. Nang araw na yon, para ipagdiwang ang kaarawan ni Diwa, dinala siya ni Sinag sa paborito nilang lugar, ang isang tahimik na beach sa labas ng lungsod. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. "Mommy," sabi ni Diwa, habang pinupulot ang isang kabibe. Huminto si Diwa at tumingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. "Mommy, masaya ka na po ba?" Ang simpleng tanong ng kanyang anak ay tumama sa kanya nang may hindi inaasahang bigat. Tumingin si Sinag sa malawak na karagatan, sa mga alon na humahalik sa dalampasigan, sa walang katapusang abot-tanaw. Iniisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit, ang pagtataksil, ang laban, ang tagumpay. Ang kaligayahan ay isang komplikadong salita. Ngunit may isang salita na mas angkop sa kanyang nararamdaman ngayon. Ngumiti si Sinag, isang tunay at payapang ngingiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. "Oo, anak," bulong niya sa buhok nito, habang ang sariwang hangin ng dagat ay yumayakap sa kanila. Ngayon, malaya na si Mommy. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak,
kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Ang pagpapatawad mula sa sakit ng nakaraan para makamit ang kalayaan at kapayapaan sa kasalukuyan. Ang pag-ibig sa sarili at ang paghahanap ng halaga sa ating sariling katatagan ang siyang pinakamatibay na pundasyon para sa isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag. Sana po ay may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na uri ng kwento sa mga susunod nating upload, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.